Amen. Again, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat at sa araw na ito, muli tayo ay makapag-aaral sa salita ng Diyos at pinasasalamatan ko ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay laging binibigyan ng kalakasan. Ano? So, napakaraming panahon na pinagkakalob sa atin. So, sa kabila na sa araw na ito ay medyo masungit ang panahon at nandyan lang tayo sa labas pero tayo ay through online at in advanced technology tayo ay magkakaroon tayo ng isang ganitong pagkakataon, no, na makapag-aral ng salita ng Diyos. So marami nang nagtanong sa akin kung ano ba talaga ang aking posisyon, ano, o sinusundan sa aking biblical theology, no. So, ang unang nagbigay ng comment sa aking binabahagi sa Biblia, isa daw akong hyper-dispensationalist. Ito ang unang nag-comment o nagbigay ng pagpapalagay sa aking tinatayuang biblical theology, no? At sumunod, ako ay sinabihan ako na ako ay tagasunod ni Stam, no? Bagamat ang taong ito ay hindi ko kilala kung sino ba itong Stam na to. Ang iba naman ay itinatanong kung isa akong Calvinism, no? O follower ni John Calvin, no? So, at kahapon may nakapagsabi sa akin na isa daw akong Mid-Acts followers, no? O isang member ng Mid-Acts. Kung minsan nakakalungkot isipin na mas interesado pa ang ibang mga tao, no, sa relihiyon, no, kaysa kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan, no. Ito ay walang pagkakaiba, no, during the early stage of the apostles Paul's ministry, no. Sa panahon na yon, during the early stage of Paul in his preaching o sa kanyang ministry, maraming mga problema na kinakaharap ng mga unang mananampalataya noon, di ba? Bago pa nakakilala sa Panginoon si Pablo, kanyang hinahabol at pinapatay ang mga mananampalatayang Hudyo noon, ano? Persecuting them, even until hanggang sa ito ay kanyang mapatay, ano? Ito ang kanyang hangarin, ano? Maraming mga problema noon nang siya ay makakilala, no? At hinaharap ng mga unang mananampalataya noon, no? Sapagkat hindi nila alam, ang mga unang mananampalataya noon, hindi nila alam kung ano ang kanilang identity. May nagsasabi na sila ay kay Pedro, ang iba naman ay kay Apollos, ang iba naman kay Pablo, no? So, ang iba naman, ang sinasabi nila sila ay Kristo, no? Sa katunayan, ganito rin ang nangyayari sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon sa mga local churches, no? At kung minsan, ang nakakalungkot dito, napakahaba ng naging samahan sa isang local church, no? Marahil ang mga iba, ang kanilang samahan ay 20 taon, 30 o 40 years or even 50 years, no? Masayang nagsasama sa isang o sa loob ng isang organisasyon, no? O isang local church, no? Dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan, no? O tawag natin ego, no, ng mga mananampalataya, no, ay nagkakaroon ng split, no, yung hindi pagkakaintindihan, no, sa mga local churches, no. So sa araw na ito, nais kong ipahayag ang aking posisyon, no, pagdating sa aking biblical theology, no, yung point of view, no. Hindi po ako follower ni Stam, no, nor na hyper-dispensationalist. Hindi ako hyper-dispensationalist nor Calvinist, no? Neither mid-acts, no? Katulad na sinabi kahapon ng isang nag-comment sa aking video before o last time, no? So, ako ay isang Bible student. Ay, lahat naman tayo na nag-aaral, nagbubukas ng salita ng Diyos, I consider them as a Bible student, ano? Pinag-aaralan ko ang Biblia and I am a dispensationalist
studying the word of truth by rightly dividing it, no? Ito yung aking position sa aking kasalukuyang pananaw sa salita ng Diyos, no? Pinag-aaralan natin ng Diyos at by rightly dividing it. And I am a dispensationalist, not super, no? Not hyper, no? So sa araw na ito ay ating susuriin ang turo ng isang grupo, no? Kung ito ba ay pinapatunayan ng banal na kasulatan, no? Ang kanilang inaangking turo, no? So we will test, no? By using the word of truth, no? Ano ang pagkalito sa pag-aaral, ang pagkalito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nangyayari kapag hindi sinusunod ang instruction ni Apostol Pablo, no? Na gawin ito ng may tamang paghati sa mga salita ng katotohanan. Ito ang laging susi sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It is by rightly dividing the word of truth, no? Kapag hindi natin ginamit ito, for sure, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na confusion, no? Hindi makikita kung sino ang kinakausap nito ng salita ng Diyos, ano? Hindi mo malalaman kung sino bang kinakausap nito or kung kanino naka-address, ang mga talatang kanyang binabasa. If you open the Word of God, no? Hindi mo alam kung sino yung naka-address, no? Kung magkagayon, ang sinisikap ng taong ito na nag-aaral o nagbubukas ng salita ng Diyos ay tukdi ng mga bagay na hindi naman para sa kanya, no? O hindi naman nakalaan para sa kanya. Dito nagkakaroon ng confusion. Pagka ang isang sulat ay hindi naman ito para sa iyo at iyong binuksan, that is unethical sa ating kasalukuyang panahon. At pag binuksan mo ang Biblia at hindi naman naka-address sa iyo at trying to fit sa iyo o trying to gawin mo ang bagay na nakasulat doon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na confusion. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ito, wala itong sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi kalituhan, Hindi kalituhan ng Diyos. At kung mayroon mang kalituhan, hindi ito nagbubuhat sa Diyos sapagkat ito ay of course, it is a demonic or carnal at hindi ito galing sa Diyos, so sa talatang Romans 8:29 to 30 aking babasahin, hopefully sa mga makakapanood nito, every time na panoorin natin itong ating video, I encourage na magkaroon tayo ng mga Bible so that pag binuksan natin yung talata ay meron kayong sinusundan. Anyway, babasahin ko yung Romans 8:29 to 30. Verse 29, for whom he did foreknow. Sabi nito ni Pablo, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among my many brethren. And verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Ang mga talatang ito ay sinusuportahan ang doktrinang predestination. Now, ang ibig bang sabihin nito ay mayroon bang mayroong itinilaga ang Diyos sa kapahamakan at may itinilaga sa buhay na walang hanggan? Ito ba yung ibig sabihin ng predestination na ating nabasa? Kung ganito ang ibig sabihin ng predestination, mayroong conflict. Tandaan natin yan, titingnan natin mamaya. That the salvation is not for everyone. Hindi para sa lahat. Paano naligtas ang iba at ang iba ay hindi naligtas, o hindi ligtas? Paano naligtas ang iba at ang iba ay hindi ligtas? Ika nga, di ba? What then is the purpose of sharing the gospel? O yung mabuting balita? Bakit pa kailangan nating pangangaral ang mabuting balita? Today, ating susuriin ang isang grupo upang ating maintindihan ang ganitong katuruan. Susuriin natin
ang ipinapahayag ng mga Calvinist, no? Yung mga Calvinism, no? So, ang tanong dito, paano ba tayo tinawag ng Diyos, no? Paano ba tayo tinawag ng Diyos? Kailangan ba nating marinig ang kanyang tinig? Today, nowadays, kailangan ba nating marinig at magsalita ang Diyos sa atin? At kailangan bang magkaroon ng isang trahedya upang magkaroon tayo ng atensyon at kilalanin natin ng Diyos? Kung minsan, pagka aksidente, no? Or nagkakaroon o trahedya sa kanyang buhay, ipinapalagay nila that is the turning point. Ganun ba yung paraan ng Diyos sa atin? Tingnan natin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Verse 14, sabi niya dito, whereunto He called you by our gospel. Saan? Saan tayo tinawag? Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica, by our gospel, which is the gospel of the grace of God, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Paano tayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo? No? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, sa pamamagitan ng pagdinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan, tayo ngayon ay nakinig at sumampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Ano? At hindi dahil tayo ay itinalaga. No? Hindi tayo itinalaga. No? Maging sa mga sumusunod na ating bubuksan ay makikita natin. Ano? Tayo ay hindi itinalaga sa buhay na walang hanggan. At ang iba naman ay itinalaga sa buhay na walang walang hanggang kaparusahan, no? Hindi ganoon 'yon, ano? Remember, ang Diyos ay ang Diyos ay nakatingin sa atin sa ganitong kalagayan, no? Ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, tayo ay isang makasalanan, no? Dahil sinasabi sa salita ng Diyos, walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, no? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Subalit nang marinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, no? Nang marinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus, tayo ay sumampalataya sa Kanya, no? At ang nangyari, at naligtas. Hindi tayo naligtas dahil may nagtulak, no? O humila sa iyo upang ikaw at ako ay maligtas, no? Tayo ay tumugon, no, sa Diyos dahil nang makita natin ang ating kalagayan bilang isang makasalanan at kailangan natin ng isang tagapagligtas, no? So, pagkatapos na sumampalataya ang isang tao sa biyaya ng kaligtasan, ipinagkakaloob, no, ng Diyos sa kanya, no? Siya ay mapapabilang saan? Sa mga nakay Kristo. Yung sa mga nakay Kristo, no? And his destination is in saan? In heaven, of course. After the time of resurrection, no? Hindi pagkamatay, no? So, at ganito tayo naligtas pagkatapos nating narinig, no? Pagkatapos narinig at sumampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi ba sa Ephesians chapter 1 verse 13? Sabi niya rito, in whom ye also trusted. Kailan? After, not before, no? Not before, hindi tayo pinili upang tayo ay maligtas. In whom ye also trusted after, no? That ye heard the word of truth. Nung marinig mo ang salita ng katotohanan, the gospel of your salvation. And ito yung mabuting balita ng kaligtasan. In whom, also, after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, ang salitang after dito, sa talatang ito ay napakahalaga, no? Dahil hindi tayo naligtas before, no? Kundi pagkatapos nating marinig ang ebanghelyo, no? Subalit sa panahon natin ngayon, may nagtuturo na ang ebanghelyo today ay para lamang sa mga hinirang, no? Sa mga hinirang. Ito ang doktrina ng mga hinirang, no? May nagsasabi ang mga naligtas ngayon ay mga
pinili, ano? O ang tawag dito, o yung mga elected, no? Kapag ang isang pinili ay nakarinig ng ebanghelyo, there is no way sa kanya na tumanggi siya, no? O makakatanggi ito. So, at sa kabilang banda naman, ano? Sa kabilang banda naman, kung hindi ka pinili, kung hindi ka napili, no? Hindi ka makakatugon sa ebanghelyong ito ng kaligtasan dahil hindi ka pinili. To them, no? Para sa kanila, no? Dahil hindi ka pinili, wala kang kakayahang tumugon upang ikaw ay maligtas. Marahil narinig na ninyo itong dalawang school of theology na ito, no? The Calvinism theory and the Armanism theory. Ang teoryang dalawang panig na ito ay totally opposed to each other, no? Magkasalungat parehas ito, no? Pero nais ko lamang unang bigyan din today ang doktrina ng mga Calvinist, ano? O yung mga Calvinism, ano? Kay John Calvin, ano? At ating susuriin today ang kanyang pananaw ayon sa salita ng Diyos. Ang dalawang grupo na ito ay totally diametrically opposed each other, no? Yung Armanism and Calvinism, ano? So ating titignan ng isang acronym na that present the 5 keys of or points of the Calvinist, which is called TULIP, T-U-L-I-P. The letter T is represent the total depravity of man. Anong ibig sabihin nito? Ito ay walang kakayahan. Ano? Ang tao ay walang kakayahan upang tumugon sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Wala tayong kakayahan na kung tinatawag tayo ng Diyos, wala tayong kakayahan. At hindi natin maintindihan ang panawagan ng Diyos sa atin. Liban na lamang kung siya ay napili ng Diyos. Halimbawa, ikaw ay napili ng Diyos, ikaw ay bibigyan ng buhay, no? Yun ang kanyang pananaw. Ayon sa kanila, ang tao ay patay dahil sa kasalanan. Oh, yes, of course. At walang kakayahan, ano, na makitungo sa Diyos. Dahil nga siya ay patay. Yun ang kanilang pananaw. Kaya, para magkaroon ng kakayahan ang tao upang tumugon sa Diyos, kailangan ng tao upang tumugon sa Diyos, ano? Kailangan niya munang buhayin, no? Kaya kailangan munang buhayin ng Diyos, no? Ayon sa kanila, ang tao ay walang kakayahang magdesisyon upang tumugon sa Diyos, no? Ayon sa mga turo ng mga Calvinist, no? Ang desisyon na kaya lamang ng tao ay ang mga bagay na magsuot ka ng damit, magtatrabaho ka o pupunta ka sa isang lugar, no? O maglalaro ka, yun lang ang mga kayang gawin ng tao, no? So sa madalit salita, ang kaya lamang gawin ng tao ay mga bagay na nasa laman, no? In our physically in the flesh, no? So in Ephesians chapter 2 verse 1, and you had he quickened, binuhay, no? Who were dead in trespasses. Ang sabi nung Ephesians chapter 2 verse 1, na ikaw ay binuhay ng Diyos dahil ikaw ay patay dahil sa pagsalangsang at sa kasalanan. Kaya nga, dahil ikaw ay patay, ang sabi nila, wala kang kakayahan o walang kakayahan tao para siya ay tumugon sa mga bagay na nauukol sa spiritual. Ibig sabihin nito, ayon sa mga Calvinist, ang Diyos ay kailangan munang iligtas ang tao upang siya ay makatugon sa panawagan ng Diyos o makatugon sa mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan munang ma-regenerate. Kailangan muna, ayon sa mga Calvinist, kailangan muna ang tao ay mabuhay. Ayon sa kanila, siya ay patay sa kasalanan. So, bago siya makatugon sa Diyos o manampalataya sa Ebanghelyo. Titignan natin ngayon the acrostic word tulip, yung tulip, which is the 5 points na ginagamit ng mga Calvinist, ito ang kanilang 5 puntos na kanilang pinangahawakan sa kanilang pananaw sa salita ng Diyos, Ang 5 puntos na ito ay nagsisimula sa letter T. Yung ang sinabi ko kanina, total depravity of men. Ang ibig sabihin nito, walang kakayahan ang tao na tumugon
sa Ebanghelyo, maliban na lamang kung bibigyan ng buhay ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, kailangan ka munang buhayin ng Diyos spiritually, no? Tandaan natin, ang tao, sa ating topic before, siya ay tatlong bahagi, spirit o body, soul, and spirit. Once the spirit ay wala na sa katawan ng tao, ang tao ngayon, siya ay patay. The soul and the body will stay in the grave. Yun ang tinuturo ng Bible. So, ibig sabihin ng patay dito, actually, hindi yung sa spiritual. Kung patay tayo sa spiritual, yung spirit being natin o yung spirito natin wala na, bumalik sa Diyos, tayo ay totally patay, no? Hindi na, wala na tayong nalalaman, wala na tayong naiintindihan, ano? So, para siya makatugon, kailangan mo ng buhayin ng Diyos. Ang sinasabi lang siya ay patay sa espiritu, ano? So, ayon sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay sa kasalanan, ano? Kaya wala siyang kakayahang tumugon sa Diyos pagdating sa spiritual na bagay. Walang kakayahang magdesisyon ng tao upang pumili sa bagay na ito, no? Ayon sa turo ng Calvinism, katulad ng sinabi ko kanina, ang kaya lamang gawin ng tao ay ang mga bagay na may kaugnayan sa laman, sa ating physical na buhay, no? Yun lamang ang ating kayang gawin. Kung gusto mong mag-basketball, kahit saan, ano, basta kaya ng abutin o gawin ng yung physical na katawan, no? Yun lamang ang kayang gawin ng isang tao, no? Subalit, pagdating sa usaping reliyon, no? Sa usaping reliyon o spiritual, no? Na bagay ay wala tayong kakayahan. Yun ang kanilang posisyon, ano? Ang halimbawa dito, kapag nabigyan ng pagkakataong pumili, ang isang tao, kung siya ay pupunta sa isang gawain sa church, kunyari, siya ay pupunta sa church, no? Sa isang gawain, ano? O sa isang secular na gawain, katulad nung maglalaro siya, pupunta sa ng golf course, basketball, ang kaya lamang niyang gawin, ay ukol sa laman, no? Yun ang ito yung pananaw ng according to John Calvin, no? So, kung hindi bagay spiritual, wala ka kaya, hindi ka makapag-decide na tutungo doon. For sure, ikaw ay tutungo sa mga fleshly deeds, no? Yung mga gawain para sa mga makalaman, no? So, walang kakayahan ang tao upang tumugon sa tawag, no? Yung panawagan ng Diyos. Bubulol po tayo, no? Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay dahil sa kasalanan. Ilang beses ko na rin naulit at hindi na niya kayang tumugon sa mga bagay na espiritual, no? O sa isang tawag na nangangailangan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay patay ayon sa verse, hindi mo naiintindihan ang nauukol sa Diyos. Actually, nung si Eve and Adam, on the spot sila ay nagkasala, hindi naman sila namatay kaagad, di ba? And then they continuously living on earth na siguro almost 8,000 years. Pero nakakausap nila ang Diyos. That is spiritual na bagay, no? So, hindi pwedeng doon pa lang makikita natin hanggat nabubuhay ang tao, mayroon siyang conscience na nakikilala niya yung Diyos. Mayroon siyang kinikilala ng Diyos, no? At hindi pwedeng yung bubuhayin ka munang muli ng Diyos upang maintindihan mo yung panawagan ng Diyos para sa iyo, no? In our daily life, sa mga bagay yung mga bagay na nakikita natin sa paligid, sa nilikha ng Diyos, yung pag-iikot ng mundo, yung mga halaman na lumalaki na hindi naman ang nagpapalaki sino? Ang Diyos, di ba? Diyan pa lang makikita na natin ng Diyos at nakikilala natin that there is a God. Di ba? At hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi makakatugon dahil nakikilala natin at mayroon tayong conscience na alam natin na mayroong Diyos, no? And, so yung ang kanilang inahawak o yung kanilang claim, ang tao ay kailangan muna siyang maligtas bago siya makatugon sa Diyos. Kailangan mo munang ma-regenerate, no? Bago masabi ng tao na siya ay sumasampalataya, no? Sa ebanghelyo, no?
So, ayon sa Calvinism or kay John Calvin, sa Ephesians chapter 1, ikaw ay isang robot. That's it. That's it, no? Saka robot, no? Hindi ka pwedeng magdesisyon, ano? Sa ganang iyo. Paano ba tayo naligtas? Sa Ephesians chapter 1, verse 13. Ayon sa talatang ito, ang tao ay naligtas at sumampalataya. Kailan? Pagkatapos, no? After, no? Niyang narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan at hindi bago, no? After, di bago. Sa simpleng katotohanan ng talatang ito, see? Ephesians chapter 1 verse 13. Ito ang inaangkin ng Calvinism, ano? Ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, yung total depravity of man, no? Hindi inaayon ng salita ng Diyos. Tayo ay naligtas hindi before, but after, no? After you have heard and trust the gospel of your salvation, no? Doon pa lang tinatakan ng spirit of promise and you are destined, no? That time you are destined, no? Mamaya tatalakay natin, no? Ang susunod na letter ay yung sa tulip ay yung letter U. It is represent unconditional election, no? Basically, ang claim na ito ng mga John Calvin or Calvinist ay ganito, na mayroong pinili ang Diyos at tutungo sa langit, no? At mayroon namang hindi pinili, sila ay tutungo saan? Kakalungkot naman to, tutungo sa impyerno, no? Imagine, ano? A Calvinist claim na sila ay tutungo sa langit, of course, yun ang kanilang claim. Samantalang ang iba naman ay tutungo sa hell, no? Impyerno. Ito ay isang hipokritong pananaw. Masakit man na sabihin, ibig sabihin ng hipokrito kasi, sa salitang hipokrito parang pangit eh. Pero it is a pangamagkunwarin eh, kaya kapampangan eh. So, mapagpaimbabaw, no? Ibig ba nitong sabihin sila ay nabigyan ng opportunity at ang iba ay hindi? Ito ba yon? Na ibig bang sabihin ng mga Calvinist sila ay nabigyan ng favor at ang iba naman ay hindi at hindi? Yung iba meron, yung iba hindi. Samantalang ano bang kalagayan natin sa harap ng Diyos, no? Pareho lamang ang ating kalagayan bilang isang fallen child of Adam, no? Pare-parehas lang ang tingin ng Diyos sa atin, no? Ibig sabihin, ang mga pinili ay walang magagawa upang tanggihan, ano? Tanggihan, hindi nila kayang tanggihan ang Diyos, ano? At sila ay maliligtas. Ngayon, ano? Paano natin malalaman ang isang Calvinist is eternally secure? They claim that they are saved and they claim also that they are eternally secured. Dahil siya ay pinili. Sabi nila, dahil siya ay pinili, they are eternally secured. So, masusuri natin iyan sa kanilang isang punto, no, na perseverance of the saints, no? Yung pinaka huling punto, no? The next letter is yung letter L. TULIP, no? Yung letter L, ibig sabihin limited atonement, no? Limited atonement, no? They claim that Christ dies only for the elect, no? At ito ang kanilang talata para suportahan ng kanilang claim. So babasa alam mo naman tayo, di ba? Tayong mga mananampalataya, we have different point of view. Siyempre, kahanap ka ngayon, if you have a set of doctrines, hahanap ka ngayon ng mga talata na magpapatibay sa iyong pananaw to support, no, to substantiate your claim, no, in the Word of God. So, ito ang kanilang pinanghahawakan to their claim, no. In Matthew 20, verse 28, babasahin natin ngayon. Even as the Son of Man, no, came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. See? Yung word many, that's the elect. Sabi nila, no? Yes, that's the elect. Yes, but sino bang mga yon? Christ died
a ransom for many, no? Kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos with rightly dividing the word of truth, no? Christ came into the world for the elect, for the elect. At sino yung mga elect, no? Elect is Israel, no? Ang mga elect ay ang Israel, no? Sila yung mga pinili, no? And not for the, no, for the Gentiles. Ang mga hentil, never na tayo ay pinili ng Diyos, no? Ang pinili ng bansang, ang pinili ng Diyos ay ang bansang Israel, no? Matthew 10:5. So Matthew chapter 10 verse 5, these 12 sent Jesus, no? Sent forth and commanded them saying, si Jesus Christ ang nag-utos sa kanila, go not into the way of the Gentiles. Di ba? Siya mismo na huwag silang pupunta sa mga hentil, no? And into the city of the Samaritans, enter ye not. Sa verse pa lang yon, there is a distinction na, no? From sa mga Israelita and sa mga sa mga Gentiles people. Tayong mga Gentiles, no? Huwag silang tutungo sa mga hentil, but to the lost sheep of the house of Israel. Punta lamang sila, inutusan niya ang kanyang 12 disciples not to go to the Gentiles, Samaritans, but go to only, no, to the lost sheep of the house of Israel, no. But he answered and said in Matthew 15 verse 24, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Bakit? Sila yung mga many. Sila yung mga elect, no? In 1 Timothy 5 verse 6, tingnan natin yung difference, no? In 1 Timothy chapter 5 verse 6, 5 to 6, I mean, for there is one God and one mediator, no, between God and then the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself para kanino? Para kanino niya ibinigay? To some? Or to many? No. A ransom for all, sabi niya. To be testified in due time. Alam ba niyo, napakalayo ng diferensya, no? Yung many, during in his time of his ministry, Christ ministry, ang kanyang ministeryo ay sa mga hentil. Sorry, sa mga Jewish people. Sila yung many, no? Sa mga elect. Hindi naman for all, no? So, sa Matthew chapter 20 verse 28, yung binasa natin kanina, makikita natin yung the word for many, no? While in 1 Timothy chapter 5 verses 6 to 7, the word for all, no? Magkakaiba, no? So if you are rightly dividing the word of truth, merong distinction yan, no? So hindi ko kayang itackle at the same time ito dahil marami tayong bubuksan, ano? So mag-concentrate lang tayo sa ating topic, ano? So the limited atonement na kiniklaim ng mga Calvinist or Calvinism, kung hindi ka gumagamit ng tamang paghati sa salita ng Diyos, ikaw ay susunod sa theory ng mga Calvinism, sa theory ni John Calvin, no? Kaya kailangan nating aralin, ano, ang salita ng katotohanan na may tamang paghati, no? So next letter is T-U-L-I, letter I. It means irresistible grace. Hindi mo matatanggi ang biyaya ng Diyos, no? Ito yung kapag ang Diyos nang inabot niya ang biyaya sa iyo, sa tao, sa pamamagitan ng ebanghelyo, wala itong pagkakataon na tumanggi. Wala kang kakayahang tumanggi sa Diyos. That is irresistible grace. Katulad lamang ng mga pangalawang punto, no, ang conditional election, no? Wala silang choice, no, sa bagay na iyon. Ito ang kanilang talata, no? John 15 verse 16. Anyway, bago tayo lumayo, hindi naman po natin ako personally sa pag-aaral ng salita, hindi naman ako binibigyan ko lang diin kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan.
Well, salvation is for all. Sabi nung ano. And then, sila ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. But tayo ay patuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos after we have been saved, di ba? Study to show thyself. That is a continuous, or it is a progress, no, na ginagawa ng isang mananampalataya. So, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, tayo ay lumalago, no? Lumalago dun sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So ngayon, tinitignan lang natin at sinecheck natin, magiging fit ba itong doctrine na ito sa salita ng Diyos. Ang sabi ng John 5:15-16, you have not chosen me, but I have chosen you. Sino bang mga ito? Israel. Ang bansang Israel. Pinili ba niya yung mga Gentiles? No. Hindi niya pinili ang mga Gentiles people. Since from the beginning, no? Pinili niya ang bansang Israel. No? But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever shall ask of the Father in my name, he may give it you. No? In correction to this verse, no? Sa Psalm chapter 110 verse 3, Psalm 110 verse 3, thy people shall be willing in the day of thy power. Ito yung kanilang kiniklaim na magkasamang talata. The word they shall be willing. The word they shall be willing, ang tawag nila dito ay irresistible grace. Sa kanila, hindi nila, ano ba yung punto doon? Ang konteksto ng Psalm 110 is the second coming of Jesus Christ at the end of the tribulation. No? At the end of the tribulation period. Ito ang panahon ng bansang Israel ay titingin sa Panginoong Jesus, no? Na kanilang tinusok at kanila itong kikilalanin, no? Ang kanyang kapangyarihan. That's not the time. Hindi sa panahon natin ngayon. No? So, that's a prophecy. No? That's a prophecy. So, ang konteksto ng Psalm 110 ay walang kinalaman sa mga tao sa panahon natin ngayon. No? Dahil nang isulat ang talatang ito, remember, wala pa ang body of Christ. Wala pa yung body of Christ, no? And it was a secret hidden God, no? Marami na tayong mga pinag-aralan tungkol sa body of Christ. Kung kailan ba ito nagsimula, the scripture, wala siyang definite time in scripture na minention kung kailan ba siya kung kailan ba ito nagsimula. Ang alam lang natin, it was revealed to Paul in Ephesians chapter 3. The first man who received the instruction about yung tinatawag niyang gospel of the grace of God. No? So, ang susunod na letra, ito ay yung letter P. Sa tulip, no? Letter P. Yung P, perseverance of the saints. No? Ang ibig sabihin para sa kanila dito, kapag ang isang tao ay naligtas, siya ay eternally secured. Eternally secured. Subalit sa tulong ito ng mga Calvinists, ay mayroong cuts. Ibig sabihin may loophole. No? The one saved is always saved. Sa doktrina ng Calvinists, ay hindi pwede, no? Dahil sa free gift of salvation, no? Para sa Calvinists, o ayon kay John Calvin, they need outward performance. No? Kailangan nila yung performance, kumbaga PBA sila, no? Philippine Basketball Association. No, I mean, performance-based acceptance, no? Outward performance, no? To assume them that they are saved, no? Ito ang kanilang inaangking talata. Matthew 24 verse 13. He that is endured to the end, no, shall be saved. No? It means the doctrine of perseverance is the doctrine of endurance, no? Samantalang itong talatang ito, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nangangaral sa mga Hudyo, no? Dahil that time, supposedly, ito yung doctrine during the Great Tribulation, no? But it was postponed, no? Dahil sa kanilang pagtanggi, yung consistent silang tumatanggi sa Diyos.
even after his resurrection, no? Tinanggihan nila yung Holy Spirit, Holy Ghost, in Acts chapter 1, verse 57, ano? Pinatay nila si Stephen, ano? So, sa kanyang pangangaral, no? So, doon nahulog ang bansang Israel at ang plano ng Diyos to reign with them, na-postpone, no? Na-postpone. So, tandaan natin, ang Diyos ay binilangkas niya ang, sa tao sa pamamagitan sa pamamagitan ng lupa, no? At dahil sa cross of Calvary, kinumpleto niya ang lahat ng kulang, no? Sa iyo at sa buhay natin, ano? O sa ating buhay, ano? At tayo ay muling nakumpleto, no? Tayo muling nakumpleto, ano, kabila ng ating kakulangan, no? Kaya salamat sa Diyos at sa katwiran na inilagay niya sa atin dahil sa Panginoong Yesus, no? Balikan po natin yung righteousness of Christ. Tandaan natin, harap tayo sa Diyos hindi dahil sa ating mga katuwiran, ano? Kundi sa righteousness ng ating Panginoong Yesus. Dahil kinilala natin yung kanyang ginawa doon sa cross, no? Hindi yung mga mabubuting gawa na yon, no, na ating ginagawa. Do nakakagawa tayo ng mabuti in the sight of God, sabi nga, ito ay isang basahan lang, no? Ang tatanggapin lang na righteousness sa buhay ng isang tao, which is yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay, ano? So, titignan natin yung itinuro ni John Calvin ang mga pananaw na ito dahil hindi ito gumagamit ng tamang paghati pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinaghalo-halo nila ang programa para sa Israel under the law and the body of Christ which under grace. Kailangan nating iwan ang mga bagay para sa Israel, at alamin kung ano ang para sa body of Christ. At pagkatapos ng rapture, the rapture is not in scripture, the word rapture, baka questionin tayo, yung tinatawag nilang cut off ng body of Christ, it follows the tribulation period, Katulad ng aking sinasabi, kapag hindi natin inahati ang salita inahati ng tama ang salita ng katotohanan, ganito ang mangyayari, Ganito ang mangyayari. Pansinin niyo yung mga talatang ito, Pansinin natin yung mga talatang ito. In Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Take note, not of works, lest any man should boast, Hindi sa yung mabubuting gawa, So, pilit natin inaangkop yung mabubuting gawa doon sa righteousness ni Christ, Then in Matthew 7:21, pagdating naman sa Matthew 7:21, not everyone na ngayon dito, that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. So, sa palagay ba ninyo, walang magkasalunod doon? Yung isa gawa, yung isa not by works, not of works. Then another in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you, sabi niya, will perform it until the day of Jesus Christ. May kulang pa ba? Being confident, sabi ni Paul, that he which had begun a good work in you. Sino bang nagsimula sa ating pananampalataya, sa ating buhay? Di ba yung Panginoong Yesus sa ating buhay? Sino who will perform it until the day of Jesus Christ? Pagdating ni Jesus. Siya mismo, di ba? For if we sin then in Hebrew 10:26, tayo ay kompleto sa ating Panginoong Yesus. Even in Colossians chapter 2 verse 10, di ba? We are complete in Christ. So hindi na natin ito pwedeng dagdagan, Hindi natin pwedeng bawasan dahil yun ay kompleto na, In Hebrew 10:26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. So kapag ang pag-aaral mo sa Biblia ay hindi rightly dividing it, hindi mo alam kung ito ay sa'yo, hindi mo alam kung kanino,
ang mangyayari sa iyo batay sa mga talatang ating nabasa, no? Ligtas ka ngayon at bukas ay hindi, no? Kaya marami tayong mga kapatid na they are almost every Sunday, tumatanggap sila sa Panginoon. Akala nila, uh, pagka nagkasala ka, ikaw ay hindi naligtas. No? So, yun ang kanilang pagkakalam. No? Magkakaroon ka ng kalituhan pagtungkol sa doktrina ng kaligtasan. For sure, no? For sure yun. Kapag hindi mo inaral ang salita ng Diyos by rightly dividing it, para kang nakatingin sa isang bagay na may uh, kumbaga blurred view, no? Sa salamin. Ganito ang madalas na nangyayari sa mga nag-aaral sa salita ng Diyos, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kung ano ba yung nakasulat doon? Study to show thyself approved unto God, no? Approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tignan mo lahat ng mga translation. Hindi ako nag-aano sa mga ibang translation, ano? Just wag na natin pag-usapan yung mga translations, no? Iisang Biblia lamang ang nagbigay ng rightly dividing the word of truth. Kung hindi ko nagkakamali, even the New King James Version, meron siya, no? And KJV, no? Yung King James Bible, no? Hindi nila tinatanggap itong talatang ito, no? The only verse in your scriptures, no, that tells how to study the word of truth, it is by rightly dividing it. 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Today maraming sumusunod sa doktrina ng mga Calvinism, no? At ganoon din sa mga Armenianism, no? Subalit, kung ikaw ay gumagamit ng tamang paghahati ng salita ng katotohanan, you are not a Calvinist nor Armenianist, no? If you are rightly dividing the word of truth. At naiintindihan mo ang isang dispensationalist na kagaya ni Pablo. Today, ipapakita ko kung bakit hindi ako Calvinist as somebody claim o sa sinasabi nila, and I am a mid-act, sabi nila, or Armenianist, no? In Matthew chapter 25, verse 30 to 32, sa talatang ito, sa pagbabalik ni Jesus, ang kasama niya ay ang mga anghel, no? At hindi ang body of Christ. Never na mention sa salita ng Diyos na kasama niya ang body of Christ, no? Hindi niya na mention na kasama niya yung katawan ni Kristo, no, sa kanyang muling pagbabalik. So babasahin ko in Matthew chapter 25 verse 30. When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him. Doon pa lang, di ba? Darating siya kasama yung mga angels with Him. Then shall He sit upon the throne of His glory. By the way, meron na akong topic dyan about the saints and all the saints. At sino ba yung mga saints? So you can watch my previous topic, no? Sa kanyang pagbabalik, no? So, and before Him shall be gathered all nations. Sino yung mga nations? Remember, pag nakita nyo yung nations in the Word of God with S, yung mga Gentiles nations, no? And when you see the word nation referring to the chosen nation, that is Israel, a chosen nation. Sila yung mga peculiar people, no? In First Peter, no, to verse 9, baka nagkamali ako, no? For I am a chosen generation, a royal priesthood. Baka yung iba kiniklaim nila that they are the royal priesthood. No, never na tayo naging priesthood. Ang priesthood ay ang bansang Israel. They will become a priesthood during the 1,000 years reigning of Christ. Sila yung maharlikang saserdote, ano, na kasama niyang maghahari ang ating Panginoong Jesus, no? Pinangakuan sila ng Diyos at sila hiniwalay, no? And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. 32, and He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. 33, ito lang ang gusto kong mapansin ninyo. Tignan, ano? Marami tayong bubuksan doon, pero ito lang ang nice kong pansinin natin. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, prepared
for you sabi niya, from the foundation of the world. Ibig sabihin, ayon sa talata, the kingdom was prepared. Kailan? From the foundation of the world. Tingnan natin ang mga salitang ito na sinasabi ni Jesus from Matthew to John. From Matthew to John. Ang Panginoong Jesus, ang nagsasabi dito, yung kingdom na prepare ng Diyos sa kanila from the foundation of the world, from Matthew to John, yun ang kanyang sinasabi. Ang mga salitang ito, sinasabi ni Jesus from Matthew to John during his earthly ministry. Ito ay sinabi sa mga Hudyo dahil ayon kay Pablo, ang ministeryo ni Jesus sa mga Hudyo. Remember that. Sa mga circumcision. Si Jesus Christ ang kanyang ministry sa mga circumcision, hindi sa mga uncircumcision, because sa mga Jewish people. Ito hindi natin naririnig masyado sa mga pulpit in Romans chapter 15 verse 8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision. Tingnan niyo yung Bible, Romans 15:8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision, that is Israel, for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers, Ang minister ni Jesus Christ, never sa mga Gentiles. Kaya nga sabi niya, huwag kayong pupunta sa mga daan ng mga Hentil, sa mga Samaritans, but go rather to the lordship of the house of Israel. Sabi ng ating Panginoong Jesus. That is Israel. Ang blessing na, remember, pag nag-write ka sa Word of God, ang blessing ng nation of yung mga bansa, kung ano ang treatment natin sa Israel. That is the promise of God to Abraham. I will bless them that bless thee. Sa iyo, pagpapalain ko ang lahat ng pamilya sa buong mundo, ang sabi niya, O inulit pa niya yun kay Isaac, di ba? I-bless niya yung pagpapala sa kanila. So makita naman ninyo, lahat ng mga hentil na ipinagpala yung mga Jewish people, sila pinagpala ng Diyos, So, sa ating mga talatang ating nabasa, siya ay nangungusap sa bansang Israel during Christ's earthly ministry, Sinabi niya na ipagkakaloob sa kanila ang kingdom, yung kingdom. Yung kingdom na yun, di ba, yung pinangaral ni Jesus Christ and John the Baptist, for the kingdom of heaven is at hand. Siya ay mag-ahari. Itong kingdom na ito, prepare na ito, to them from the foundation of the world, katulad sa Genesis 1, nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. Ibig sabihin, in Genesis chapter 1, in His creation, in Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. That is from the foundation of the world. Pinangako na ng Diyos, ang kingdom na yon ay pinrepaid na niya para sa kanyang mga pinili, bayan, Sa kanilang piniling bayan. Yun ang word na many, Yung word na many in Matthew chapter 20, verse 28, A ransom for many. That is Israel, In Ephesians chapter 1, verse 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings, in heavenly places in Christ. Sino ba yung mga ito? In Ephesians 1, 3 to 4. So ito ang mga pagpapala na ipinagkaloob para saan? For the body of Christ, All spiritual blessings, Kaya nga si Pablo ay sinasabing lagi, our conversation is in heaven. Set your affections on things above and not on the things on earth. Yun ang laging ipinangangaral ni Pablo. Always. Yung mga bagay na spiritual o makalangit, So, kaya nga si Pablo ay sinasabing, yun nga, yung sabi ko sa inyo, Set your affections, on things above. In verse 4, nabasa na natin yung verse 3. In verse 4, according as He had chosen us, chosen us, in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, ayon sa mga talatang ito, tayong nasa body of Christ ay napili before the foundation
of the world. At tinutukoy niya rito sa verse 4, for we are chosen us in Him, in us, tayo, hindi collectively, hindi individually. Chosen us, ano? Nakita ba natin ang pagkakaiba? Ang bansang Israel from the foundation of the world, no? Ito yung plano ng Diyos for Israel na pinrepare nga niya yung kingdom prepared by God from the foundation of the world. Malinaw na ito ang plano ng Diyos sa bansang Israel. While the body of Christ, God's plan for it was before the foundation of the world. Bago palikhahin ng sanglibutan, ano? Nandun na yung plano ng Diyos na there is a body, no? Na nilikha na ng Diyos o bago niya nilikha ang sanglibutan, no? Ang Diyos ay bubuo ng isang grupo, no? In this present dispensation. In this present dispensation, ito ay isang kakaibang kalipunan, no? Iipunin niya ang lahat ng mga sumampalataya at nagtiwala sa tinapos na gawain ni Jesus doon sa krus. Ang grupong ito ay ilalagay kay Kristo. They will be in Christ, no? Doon sa krus, ang grupong ito ay ilalagay kay Kristo, which is the body of Christ. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 4, ito ay ating bibigyan ngayong diin, no? Ephesians chapter 1 verse 4. According He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sabi niya rito, according to Ephesians chapter 1 verse 4, no? Sorry, naubos ang gasolina. Nais kong makita natin na hindi ikaw o ako, kundi tayo, no? Kundi tayo. It us, no? According as He hath chosen us, no? Not individually. Hindi ito individually, kundi tayo, no? Ayon sa talata, He hath chosen us, ibig sabihin collectively, no? That these chosen people ay body of Christ, katawan ni Kristo, no? Ang grupong ito ay ang mga sumampalataya na ginawa ni Jesus doon sa krus at silang napabilang kay Kristo, na at ito ay plano ng Diyos bago palikhahin, no? Ang Diyos ang sanglibutan at hindi who will be in Christ, no? Who will be in Christ. Ang panahon ito, ang planong ito ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa tinapos na gawain ni Jesus doon sa krus, and they became in Christ, no? Kailan ba yon? After they trusted the gospel in Ephesians chapter 1 verse 13. Ito ay nakaplano, no? Or nakatalaga bago palikhahin ang sanglibutan, ano? Kaya nga kung ating papansinin ang talatang 4, Ephesians chapter 1 verse 4, yung chosen us ay mahirap unawain, ano? Dahil kung ikaw ay isang follower ni John Calvin, ang nasa isip mo, si Pablo ay nangungusap ng ganito. Let us be open mind, no? Ang iyong pangalan or ikaw ay pinili na ng Diyos bago palikhahin ng Diyos ang sanglibutan, no? Ikaw ay pinili ng Diyos upang dalhin sa langit, no? At ang iba naman, ganito 'yon mangyayari. Ang iba naman ay napili upang dalhin sa saan? Of course, kabaliktaran ng langit. Saan yun? Perno, di ba? Napaka-imposible, ano, para sa akin ang Diyos ay pumili sa kanyang nilikha upang dalhin sa langit ang iba at ay dalhin naman sa walang hanggan yung iba, no, sa kaparusahan. Katulad ng sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. That is for Israel before. Kaya nga ililigtas niya yung many na yon to set as a blessing, no, sa mga Gentiles people. That is the plan of God. That is the plan of God. But sa kanyang earthly ministry, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, ang kanyang buhay ay ibinigay bilang
pantubos sa marami. Subalit in this present dispensation, Jesus Christ revealed to Paul. Ano ang kanyang nireveal? That he was died a ransom for all. A ransom for all. No? 1 Timothy chapter 5, verse 6 and 7. Sa panahon natin, ang kaligtasan ay nakalaan para kanino? No? Para sa lahat. Hindi pinag-uusapan dito kung anong nationality ng isang tao, hindi pinag-uusapan dito kung ano man ang iyong katatayuhan sa buhay, no? Maging alipin ka man o malaya. Ang nakikita ng Diyos sa lahat ng tao ngayon, pare-parehas makasalanan, no? Makasalanan at walang makakaabot sa kanyang kalwalhatian. Ang kaligtasan sa panahon natin ay para sa lahat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, no? Sa pamamagitan, no, ng ating Panginoong Hesus. At ang kaligtasan nito ay nakalaan para sa lahat. Alam ba natin ang ibig sabihin ng gospel? Ikaw at ako, marahil alam natin yung salitang gospel. It is a good news. Good news. O mabuting balita. Ngayon, just imagine, ikaw ay isang magulang, ano? Ikaw ay isang magulang at mayroon kang mga anak. Matalik na kaibigan o malapit sa iyong buhay at ipagpalagay natin ang doktrina ni John Calvin of election is true. Hindi ba natin napagtanto ang iyong katabi sa church building? Ikaw na magulang ay ligtas at posibleng ang kasama mong anak ay hindi ligtas dahil hindi sila pinili. Hindi ba posible yon? At sila ay tutungo sa impyerno? Hindi mo ba napagtanto kung ang turo ni John Calvin or ang Calvinism doctrine ay totoo? Walang mabuting balita, no? Walang mabuting balita, of course. Para sa iyo, kung gano'n ang mangyayari, kung ang iyong mga anak ay hindi pinili at sila ay mapapahamak, there is no good news for you. And for me, kung gano'n, di ba? Pwede bang sabihin ng isang magulang na Calvinist sa kanyang anak, kung siya ay pinili siya, sabi nila, alam nila na sila ay pinili, ay tutungo sa langit. At kung hindi siya pinili, yung kanyang anak, it's okay. Wala naman akong magagawa dahil ito ang desisyon ng Diyos. Sa totoo lang, ito ang dapat nating sabihin kung ikaw ay isang Calvinist. Yun ang sabihin mo dapat sa iyo, anak, sa mga kaibigan, sa mga mahal mo sa buhay. Kung hindi ka pinili, sorry na lang, di ba? Ikaw ay tutungo sa hindi kita makakasama. Kung ikaw ay nabubuhay during the early ministry, ito tingnan natin. Kung ikaw ay nabubuhay, no, during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Let's say dalhin natin yung ating sarili during the days of our Lord Jesus Christ. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na huwag silang tutungo sa mga daan ng mga hentil at sa mga Samaritano. Matthew chapter 10 verse 5, basahin ko. This 12 Jesus set forth, sinugo niya, and commanded them saying, go not into the way of the Gentiles. Diba? Malinaw, diba? Huwag kayong tutungo sa mga hentil, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Sinabi niya na sila ay pupunta lamang, no, sa mga nawawalang tupa, no, sa sambahayan ng Israel. No? Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ngayon, kung ikaw ay nabubuhay, balikan natin yung sinabi ko kanina, nabubuhay noon bilang isang hentil. Kumbaga, nandun ka na noon nung panahon ng ating Panginoong Yesus as an hentil, no, o Gentile, no? Ikaw ay hiwalay sa bayan ng Israel. Bakit? Hindi ka kasama sa plano ng Diyos that time. At ito rin ang dahilan kung bakit si Pablo ay maraming inaharap na problema sa kanyang earthly ministry, no? So I mean during his early ministry, stage of his ministry, no? Early stage, no? Dahil doon nagsimula ang plano ng Diyos sa mga hentil and encourage them, no, yung mga Gentiles people na sila ay bahagi na, no, sa plano ng Diyos o sa layunin ng Diyos. Sa mga panahong 'yon, hindi matanggap ng mga Hudyo, the Gentiles ay nagkaroon ng bahagi, no?
sa plano ng Diyos. Hindi matanggap. Alam ng mga Hudyo na sila ang piniling bayan ng Diyos. No? Sila ay pinakikitunguhan ng Diyos sa isang programa. No? At hindi kasali ang mga Gentiles people. Kaya nga, hindi sila tuli eh. Sila they were circumcised as a token, ano? Sa covenant ng Diyos sa kanila. And the promise of God to them, no? O yun ang kanyang piniling bayan. Magiging tuli o magiging part ka lang ng community ng Israel kung ikaw ay tutungo sa kanila at tutuloyin ka rin, no? Yun ang mga proselytes, no? So, subalit ang mga programang yon ay nagbago. Nagbago yon dahil sila ay nahulog in Romans chapter 11, verse 11, no? Naputol, no? Na-stop dahil hindi nila tinanggap, no? Ang kanyang consistent na pag-anyaya ng Diyos sa kanila, they are resisting, no? Sabi nga ni Pablo, at saka kinote niya yung sa Isaiah, di ba? Na para siyang inahin na pilit niyang tinatawag ang kanyang mga inakay, no? But they continue resisting o nire-resist nila yung Diyos, no? Hanggang sa pinapatay nila si Stephen, no? At doon nahulog ang bansang Israel. Simula noon, nawala ang pader na pumapagitan sa mga Hudyo at Hentil at wala nang pagkakaiba ang kaligtasan sa dalawang grupong ito. Take note. After the death of Stephen, o after na si Paul ay naligtas at tinanggap niya yung visions and revelations of Christ kay Pablo, naisulat niya yung naisulat niya yung mga aklat o yung kanyang mga sinulat, yun ang mga kapahayagan ni Jesus Christ sa kanya. At anong nangyari? Simula noon, nawala na yung tinatawag nilang distinction. There is no difference between the Jews and the Gentiles. Diba? Nang mahulog ang bansang Israel, nakakilala si Pablo at hindi nagtagal, ni-reveal ni Jesus Christ yung layunin ng Diyos na yung dispensation of the grace of God, inireveal niya kay Paul, there's no difference between the Jews and the Gentiles. No? God is no longer respecter of man, sabi niya, di ba? So ngayon, makikita natin na wala nang pagkakaiba. There's no longer a distinction between them, between the circumcision and uncircumcision. So nahulog ang bansang Israel, no? So simula noon wala na ang pader, no? Nang pumapagita sa mga Hudyo at Hentil. At walang pagkakaiba ang kaligtasan sa dalawang grupong ito ngayon. Wala nang pagkakaiba, no? So, ngayon, kung ang election ng mga Calvinist ay totoo, walang mabuting balita para sa iyong mahal sa buhay. Kaya nga ang election is not applicable for me today. Bakit? I personally, no? Hindi pwede, no? Dahil mayroon akong mabuting balita ngayon. And it is not limited. Dahil ito ay para sa lahat. Today, the doctrine of reconciliation, forgiveness of sins, is available to everyone, no? Dahil ang Diyos ay hindi siya nagtatangi ng tao. Ang dahilan kung bakit naipako sa krus ang Panginoong Yesus, namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, upang bayaran niya ang kasalanan ng bawat tao. Not para sa isa, no? Not for many, no? Kundi, ang sabi niya, para sa lahat ng tao. Kaya nga sabi niya, behold, the Son of God which taketh away the sins of the world. The sins of the world, no? Not, hindi para sa isa, no? So, at kung ang sinuman ang sumampalataya at magtiwala doon, sa kanya, siya ay tatanggap ng kapatawaran, no? At pakikipagkasunod sa Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang mabuting balita, no? That is the good news. Subalit kung ikaw ay isang, I tell you, if your claim is the doctrine of John Calvin, wala kang good news para sa lahat. Wala kang good news para sa lahat. Yung pupunta sa impyerno, kahit gustuhan nyo nilang pumunta sa langit, there is no good news for them. No? So, muli nating basahin ang talatang ito upang maunawaan natin ang salitang
itinalaga o predestined, no? Ephesians chapter 1 verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, no? According to the good pleasure of His will. Ano ba ang ibig sabihin ng predestination ngayon? Ang ibig sabihin nito ay, it is a pre-arranged, or pre-planned. Just an illustration. Ito, madalang lang ako na magbigay ng illustration. It is an illustrations dahil nagawi ako sa isang lugar, sa Saudi Arabia, ang mga lugar doon malalayo. Malalayo ang lakbay ng mga tao doon sa lugar na yon, Ipagpalagay natin ng isang tao ay nasa Jubail, no? That's just an illustration para may ko yung nais kong kumbaga i-illustrate, Ang layo ng lugar na yon from Jubail to Yambu is 1,400 kilometers. Nag-decide ngayon ang taong ito o isang tao pumunta sa Yanbu, from Jubail. Bahay niya is 1,400 kilometers and he decided to travel by land. Sinakyan niya ang kanyang Lexus, Sa kanyang paglalakbay sa kalagitnaan, siya ay naubusan ng gasoline. Siya ay na-stranded doon sa kalagitnaan ng lakbahay na yon. And that's all, ang lahat na yon sa lugar na yon, it's desert, So anong mangyayari sa kanya? Kung plano niyang magpapatuloy, it's impossible, There's no other way. Ikaw ay mamamatay kung ikaw ay maglalakbay doon. Dahil walang tao doon, Disyerto. Kung lalakad ka, ikaw ay mamamatay. Inisip ko yun nung naglalakbay ako doon, Ikaw ay mamamatay kung wala nang tao, wala nang magre-rescue sa iyo doon. So, katulad ng isang tao na patay sa kasalanan, Walang pag-asa, Wala ka ng pag-asa, just iniintay mo lang sana mamamatay at walang Kristo. Katulad lang nun, Walang magagawa ang taong ito upang siya ay makarating sa kanyang nais puntahan dun sa Yanbu, which is 1,400 kilometers from Jubail. Then suddenly, mayroong palang isang dumadaan, doon sa lugar na yon na tinatawag nilang free trip. Sa daan na yon papuntang Yanbu, at ang carousel ba yung tawag doon? Na ito ay provided by the government from Jubail, to Yanbu, Nang matapat ang carousel na yon sa kanya, nung tawag na stranded, tinanong ng driver kung saan siya tutungo o saan siya patungo. Ang sabi ng stranded driver, wala na siyang resources, wala na siyang pambabayad, at wala na siyang maaring paraan para makabalik o makapunta sa Yanbu, So, then tinanong siya ng driver ng carousel kung sakay ka sa akin, sabi niya. So, dahil ako ay tutungo dun sa Yanbu. Ako ay tutungo sa Yanbu. Then he get in sa offer ng carousel driver, Sumakay siya. Na ang driver na ito, siya ay predestined, Nasa Jubail pa lang siya, he was predestined, napupunta ng Yanbu bago pa ito umalis sa kanyang pinanggalingan. So, ito ang nais kong makita natin. Ang Diyos ay ipinadala ang kanyang anak to die for the sins of men, the entire world, upang siya ay maging daan at makarating, saan? Sa Yanbu, makarating sa langit, Ang driver ng carousel ay nakaplano upang tumungo sa Yanbu. He is predestined, pre-planned, arranged. Siya ay tutungo sa Yanbu, Katulad lamang nito, to them who put in Christ, is already now pre-planned. That is predestination. That is predestination, So, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, lahat tayo ay mayroong ebanghelyo. Mayroong ebanghelyo. At ito ang complete works ng ating Panginoon Hesus. Nang siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Sa ikatlong araw,
Sino man ang nakarinig sa mabuting balitang ito ay at sumampalataya, makakasama siya ang Panginoon, makakasama niya ang Panginoong Hesus, no? Na isinugo ng Diyos sa mundong ito and predestined to go back again in heaven, no? Anyway, he's already in heaven, but he will come back para kunin niya yung to reign at muling buhay ng mga patay, and then he will definitely siya muling babalik sa langit, ano? Kapag ang yung tinatawag nilang fullness of time, no? So siya ay babalik doon para sa lahat ng mga kapatid, katulad ng taong sumakay sa isang carousel patungong Yanbu, no? Katulad ng kantang si Jesus, sabi nga doon na meron tayong kanta, no? Yung si Jesus ang tsuper ng buhay, sabi niya, no? Kung siya ay sasakay doon, sa panahon natin, magiging bahagi ka, no? Sa kanyang kalipunan, no? And you are predestined. Since the day na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, you will predestine. You will predestine doon sa tutunguhan ng ating Panginoon Jesus. Hindi yung before, no? Hindi yung before. But after you have heard and trust the word of God, then doon ka palang nagkaroon ng seal. Hindi tayo pwedeng maglagay ng tulad ng topic nating nakaraan. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng imaginary doctrine, no? Yung parang assuming. But anyway, sa mga kapatid, no? I call them brethren. Bakit? Sila ay nananampalataya dun sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, no? But sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin masasabi na ito na yung tama. Personally, ako rin, binabahagi ko sa inyo kung ano yung nababasa ko sa salita ng Diyos. Kasi may nagtanong sa akin, o nagsabi sa akin that I am a mid-ax. Hindi po ako mid-ax. Hindi po wala akong sinasamahan na denominational churches today. No? I am just studying the word of truth by rightly dividing it. No? Yun lang, no? So, sana pag-aaralan pa natin itong topic na ito at o pwede ninyong saliksikin, makita natin kung saan ba yung ating view dito sa salita ng Diyos. So, pasamantalang ating puputulin ngayon ang ating pag-aaral. Muli at isang pagpalang araw sa ating lahat. Hopefully, sa next week, ang ating tatalakayin ay yung resurrection and paradise, no? In connection sa aking tinapik last week. So sana ay makasama ko kayo at sa mga nanonood sa programang ito, God bless sa ating lahat at tayo ay mananalangin. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong patuloy na ipinagkakaloob sa aming puso na kami ay may pagnanais na mag-aral sa iyong mga salita at alamin ang mga katotohanan nandiyan sa iyong salita, kundi hindi yung turo po ng tao. Totoo nga po na may turo, mayroon kaming kanya-kanyang view, pero nice kung ang aming pag-aaral ay masuri namin ayon sa iyong mga salita. Maraming pong salamat sa patuloy na pagkakalubo po sa amin ng panahon, kakayahan, kalakasan upang kami ay makapagpatuloy sa temporaring buhay na ito. Maraming salamat sa aking kapatid na aking nakasama today. Bless them, Lord, at alam ko po na meron man po kami na mga marahil hindi nakikita sa mga bagay sa iyong salita, at alam ko na ikaw patuloy na mangusap sa amin. Maging Panginoon sa aking mga kapatid at mga kaibigan namin sa Facebook na nakakapagbukas dito sa programang ito. Bless them, Lord. At alam po ninyo ang aming mga pangangailangan spiritually at alam po kayo po itong magkakalog sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So maraming salamat sa ating mga kapatid at naging nakasama natin.
si Nilo. Salamat, Brad. Maging si Brother June, bro, dakal salamat. Ganun din si Paul, no? Nandito pala si Cor Vergara. And Ador Adorable, Adorable, no? Sa ganda ng pangalan ng kapatid, no? Si Sister May Pras, ano? Maraming salamat, sis. At si ano ito, si Melchor Pangilinan, no? Si Kuya Melchor. So, salamat kapatid at paaluran kayo pa next time. Hopefully, magsama-sama tayong muli at pagparin niyo ako at pagpaparin din po ko kayo sa ating pag-aaral. To God be the glory and bye for now. See you sa susunod na topic. God bless.